7 araw. Ganito lang dapat ang serbisyo. Shiyang, anong ginawa mo? Galit na galit ang tatay mo. Ayoko nang makipag-usap pa sa mga hayop na yun. Ang laki-laki ng utang ng pamilya natin. Kung hindi ka pupunta, gusto mo ba akong patayin? Wala na talaga akong pera. Huwag mo na akong hingan ng pera. Huwag mo na akong pilitin. May tao ba? May tao ba sa loob? Buksan mo. Huwag kang maingay. Parang walang tao. Sige na. Tuloy lang natin ang paghahanap. Kaninang alas, 6 ng gabi ay tumanggap ng ulat ang pulisya na ang tagapagmana ng Shengguang Group sa Anshan Villa Residential Area ay inatake. Ayon sa pagsusuri sa lugar, isang biktima ang natagpuan. Sa ngayon, ang mga pinaghihinalaang salarin ay nakatakas pa rin. Ang kaso ay kasalukuyang nasa puspusang yugto ng investigasyon. Upang mabilis na malaman ang katotohanan at mahuli ang mga suspek, ang City Public Security Bureau ay nananawagan ngayon sa lahat ng mamamayan kung sa oras ng krimen at sa paligid ng lugar ay nakakita kayo ng kahina-hinalang tao o sasakyan o mayroon kayong anumang impormasyon na may kinalaman sa kaso, mangyaring agad na tumawag sa emergency hotline at makipag-ugnayan sa pulisya. Gagarantiyahan ng pulisya ang mahigpit na pagiging kumpidensyal sa sino mang magbibigay ng mabisang impormasyon. Kung kinakailangan, ayon sa mga kaugnay na regulasyon, magbibigay ng gantimpala ang mga susunod na pangyayari sa kaso. May pera ako. Basta huwag mo lang akong patayin. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng pera ko, lahat. 100,000. Pwede kitang bigyan ng 100,000. 100,000. Sapat ba ang 100,000 para sa buhay mo? Mamamatay ka. Siguradong sarado ang mga daan sa labas. Hindi ka makakatakas. Kahit na makakatakas ka, hindi kakayanin ng katawan mo. Hindi ako mamamatay dito ng mag-isa. Maaari kitang iligtas. Sobra ang pagdurugo mo. Kung may balak akong magloko, pwedeng-pwede akong maghintay na mawalan ka ng malay bago ako tumakas. Nurse ako. May first aid kit ako sa bahay. Nasa cabinet sa likod mo. Alin? Kailangan munang i-disinfect ang sugat. Yung pinakamalaking bote.
Tutulungan kita. Hindi titigil ang pagdurugo kung hindi tatahiin. Hayaan mo akong tulungan ka. Kung may mangyari man sa akin, hahanapin ka ng mga tao ko. Mamatay ka na. Anong ginagawa mo diyan? Wala tayong anestesya. Baka masakit ng kaunti. Malapit nang matapos. Linisin mo yan. Gamitin mo ang disinfectant. Baka nawalan ng kuryente dahil sa malakas na ulan. May kandila ako sa bahay. Kukunin ko. Nasa labas ba ang kandila? Ang dilim masyado. Nakaligaw ako. Inumin mo. Mali talaga ang napuntahan ko. Pumili ka. Huwag nang maulit. Kamay. Kamay. Bakit mo ako tinitingnan? Kailangan mong magpahinga. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin ngayon? Masyadong malakas ang galaw mo. Baka bumuka na naman ang sugat mo. Madumi dito. Ikaw din. Malinis pa naman, di ba? Dapat malinis. Salamat, boss. Madumi na siya. Madumi na. Ibalik mo ang pera. Halika rito. Humiga ka. Humiga ka.
Interesado ka talaga sa kahon na yon, ano? Wala. Huwag kang gagalaw ng basta-basta. Sa mga bagay na hindi sayo. Gusto ko lang mabuhay. Bakit mo ako iniligtas? Nag-aaral ako ng medisina. Ang pagliligtas ng buhay ang trabaho ko. At saka, ayokong mamatay ka sa bahay ko. May naamoy ka ba? Ano? Amoy ng kanal. Password. Password. 34,3456。 Siyang, nasaan ka na? Bumalik ka na agad. Putang ina, niloko mo ang tatay ko. Mamatay ka ng masama. Song Xiang, pinagulong mo ang ulo ni Boss Lee. Patay ka na. Tapos na ang pagpunas. Hindi pa sapat. Ang dami ko ng beses na pinunasan. Naubos na ang disinfectant. May amoy pa rin. Halika rito. Halika. Amoy mo. Maligo ka. Ngitian mo ako. Ang dumi-dumi. Nadumihan siya. Dumi. Ibalik mo ang pera. Marumi ba ako? Gutom na ako. Pwede ba akong magluto? Bakit hindi ka kumakain? Marumi ba? 7 araw. Anong 7 araw? 7 araw akong nandito. Ano naman pagkatapos ng 7 araw? Pagkatapos ng 7 araw, wala nang problema sa atin. Wala ka ng problema. Bakit ko dapat paniwalaan ang sinasabi mo? Wala kang pagpipilian. Ang sinasabi ng mga taong katulad niya, hindi talaga mapagkakatiwalaan. Panatilihin muna siya. Humanap ng pagkakataon para makaalis. Buksan mo ang pinto.
Huwag mong idamay ang mga inosenteng tao. Binili mo ito? Uwa, kaninong pera ang ginamit mo? Tao ba yan? 2,000. 3,000. 5,000 ang isang set ng pajama. Puro mamahaling brand. Gusto mo ba akong patayin? Ang daming pera sa loob. Kung akin lang ang perang ito, maihahatid ko na ang kapatid kong babae mula roon. Anong ginagawa mo? Oras na para palitan ang gamot mo. Hindi na kumakalat ang impeksyon. Sa mga susunod na araw, huwag munang mabasa ang sugat. Huwag mo akong hawakan. Nilinis ko na to. Madumi pa rin. Nasa ospital ako. Sa ospital, ganyan ang paglilinis namin sa mga pasyente. Ang laki ng sugat mo. Kung hindi lilinisin, maaaring magka-impeksyon. Sa kondisyon dito, hindi kita kayang iligtas. Mabisa ang gamot na ito. Kapag inilagay ito, siguradong walang peklat. Magkano ang nagastos ko para sa'yo kanina? Naska? Wala sa cellphone mo na anumang impormasyon tungkol sa trabaho. Saang ospital ka nagtatrabaho? Matagal na akong nag-resign. Ang swerte naman. Sa'yo ba ang bahay na ito? Hong. Ang bahay na ito ay malapit sa Ansan Villa. Kahit na medyo malayo pa, ay napakamahal pa rin ng lupa dito. Magkano lang ang kinikita ng isang nurse? 4 o 5,000? Kanina, may tumawag ng paulit-ulit sa cellphone mo. Hindi mo siya nakasave. Marami ring mensahe ang ipinadala niya. Siguro nanay mo yon. Ano ang tinatakbuhan mo? Ikaw, sa akin. Parang interesado ka. Bakit hindi mo muna sabihin sa akin? Ano rin ang tinatakbuhan mo? Dati mong sinabi, kung mamatay ka rito, gagantihan ka ng mga tao mo. Isang araw at gabi na ang nakalipas, bakit hindi ka pa nila nahahanap? Magpatuloy ka. Pakiramdam ko, mas takot ka pa kaysa sa akin na makita ka ng mga tao mo rito. Akala mo ba matalino ka? Kung ang pamilya Lee at ang mga pulis ang unang makakita sa iyo, hindi maganda para sa kanila, di ba? Kahit mahanap ka nila. Ang paglabas sa iyo mula sa lungsod na puno ng mga pulis, hindi rin madali. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sa tingin ko, para sa kanila, ang buhay ka ay mas malaking panganib kaysa sa patay ka. Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Pwede tayong magtransaksyon. Karapat-dapat ka bang makipag-ayos sa akin? Hindi ako karapat-dapat. Pero ang buhay mo, hindi rin ba karapat-dapat? Ang pinatay mo ay ang pinakamayaman. Malaki ang premyong inilagay nila sa ulo mo. Tulad ng sinabi mo dati, 7 araw tayong walang gulo. Ano ang gusto mo? Pera, 1,000,000. Bakit kita paniniwalaan? Kunin mo ang pera, tapos pwede kang magsumbong sa pulis, tapos mawawala ka.
Kung mamatay ka, ako ang unang suspect. Kung mahuli ka, hindi rin ako makakaiwas. Kapag nakatakas ka lang, saka ako makakaalis ng malinis. Siguro, may isa pa akong pagpipilian. Talagang marumi. Oo, marumi ako. Marumi ako hanggang sa yung tawag ng nanay ko, hindi ko masagot. Dahil napangasawa niya ang isang sugarol. Para silang mga vampira, araw-araw sinisipsip ang dugo ko. Ang pera mo ay para pumatay. Ang pera ko ay para iligtas ang sarili ko. Ikaw at ako. Sino ang mas marumi? Mayroong 2 milyon dito. Pinaghirapan ko ang perang ito sa buhay ko. Ano ang gusto mo? Ano ang ibibigay mo kapalit? Ano pa ang gusto mo? Sumayaw ka naman. Dito? Kailangan pa bang magtayo ng entablado para sa'yo? Ang mahal ba ng pride mo? Sige, sasayaw ako. Anong pinagtatawa mo? Yung aso, pagwagayway ng buntot, mas maganda pa kaysa sa pagsayaw mo. Mali ang musika mo. Walang taste. Ngiti ka naman? Kung magtatago ka pa, ipapakalat ko ang mga litratong ito. Oh, nga pala, alam mo ba kung saan ko nabili ang mga litratong ito? Mula saan? Ibinigay mismo sa akin ng nanay mo. Bigyan mo ako ng pera. Konti ba? Pitong araw. Ganito lang ang serbisyo.
Hindi ka ba natatakot na tumakas ako? Hindi mo ba kailangan ng pera? Tulad ko? Para sa pera, kaya mong ipagbili ang lahat. Ano ang sinasabi mo? Yung peklat mo sa likod, galing doon, di ba? Ang wild ninyong maglaro ah. Anong kalokohan yan? Nakita ko na. Anong nakita mo? Sa harap nila. Ang bait-bait mo talaga. Tama nga ang sabi ng tatay mo. Isang tunay na klasikong babae, si Xiao Xiang. Tito Lee, huwag naman ganyan. Malaki ang ginastos ni Tito Lee. Dapat mabait ka, alam mo? Ikaw, isang mamamatay tao, isang takas na walang pakiramdam. Anong karapatan mong mang-asar sa akin? Nababaliw ka na. Gusto mo bang samahan akong maging baliw? Huwag mo akong hawakan. May nararamdaman ka ba sa akin? Wala. Nagsisinungaling ka? Kung hindi, bakit hindi ka umiwas? Bitawan mo ako. Tayo lang ang dalawa rito. Gusto mo ba? Yung tibok ng puso mo? Ang bilis. Sabi mo, tulad naming mga tao, gagawin ang lahat para sa pera. Iniisip mo bang mababa ako? Ito. Ano naman ito para sa'yo? Ano ka ngayon? Ano ang turing sa'yo? Ma, gising ka na. Ma, gising ka na. Isara mo. Walang tao sa labas. Isara mo pa rin. Bakit? Takot ka ba sa liwanag? Gutom na ako. May tinapay sa kusina. May frozen dumplings sa ref. Ayaw ko nang kumain ng mga ganyan. Hindi ko inakala na sa trabaho nyo, may mga reklamador din pala. Gusto ko lang ng pagkain na pang tao talaga. May pera ka ba? Ikaw? Dapat mong tawagan ang nanay mo. Sabihin mo sa kanya na ang anak niya ay napakamahal na ngayon. Sina? Tulad noong isang gabi, libre na ito. Magluluto na ako. Gusto ko ng sariwa. Si boss. Huwag mong kalimutang mag-gloves. Yung matandang yon, parang lolo na niya. Paano niya nagawa yon?
Masarap ba? Sakto lang. Pwede bang mag-ingat ka? Bakit? Madumi kasi. Kaming tulad namin, wala kaming arte-arting ganyan. Ang dumi-dumi talaga. Kung ayaw mo, pwedeng sa kusina na lang ako kumain. Pero may dagdag bayad yun. Hindi ka nakasuot ng guwantes. Sakit yan, alam mo ba? Paano mo karaniwang tinatapos ang target? Gamit ba ang kutsilyo o ano paman? Saan mo naman natutunan ang mga yan? O ipinanganak ka na ba talagang marunong? Sterilisasyon sa araw. Ayos lang. Di kita inaayawan dahil marumi ka. Siguro naman di ka gagamit ng kutsilyo, no? Dugo na lang ang iikot sa sahig. Baka nga buhay pa ang target. Ikaw na ang mauna mamatay sa suya. Di ba? Pa. Sa harap ng mga taong namatay sa iyong harapan. Natatakot ka ba? Sa mga gabing nagigising ka. Natatakot ka rin, no? Titigan ka lang nila. Nang walang patid. Magtatanong sila. Bakit kami? At bakit ikaw? Ikaw ay. Tumahimik ka. Sabi mo ikaw ay. Pinatatahimik kita. Mamamatay tao ka. Hindi makalantad sa liwanag. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Pokpok, ang tagal kitang hinanap. Dito ka pala nagtago. Anong gusto ninyo? Anong gagawin? Anong gagawin? Hindi mo ba alam? Wala akong masamang intensyon. Wala kang masamang intensyon? Patay na ang matandang yon. Nagpapanggap ka pang inosente. Tingnan mo, maganda talaga ang bahay na ito. Hindi ba sinabi sa'yo ng tatay mo, binili niya ang bahay na ito? Hindi ko alam kung anong ginawa ng babaeng ito sa tatay ko. Napabaguin pa ang testamento niya. Buti na lang at maaga namatay ang matanda. Kung hindi, baka nagtagumpay ang babaeng ito. Ang bahay na ito hindi nakapangalan sa matanda, pero siguradong ginastusan ng matanda. Pera ko lahat yan. Wala kayong ebidensya. Bakit nyo nasabi yan? Ebidensya. Ang pagtira mo lang dito sa bahay na ito gamit ang mukha mong ito ay ebidensya na. Pagsalakay sa pribadong ari-arian ito. Pwede akong tumawag ng pulis. Tumawag ka ng pulis. Kanino ba talaga ang bahay na ito? Hindi pa natin alam. Tumawag ka para makita ng pulis kung paano mo inagaw ang matandang iyon. Mukha mo, talagang may paraan ka.
Nauto mo ang matandang iyon hanggang sa sarili niyang anak na babae ay hindi na niya pinansin. Ha? Anong ginagawa mo? Binabalaan kita. Babalain mo ako? Karapat-dapat ka ba? Sige, hindi ka mag-aral ng mabuti. Manlalansi ka ng matatanda. Inagaw mo ang tatay ko. Baby. Ang ganitong bagay, hindi dapat ikaw ang gumagawa. Baka masaktan ka. Ako na. Hoy! Ang ganda talaga ng mukha ng babaeng manlalansi. Hindi mabilang kung ilang nakakahiyang bagay ang nagawa mo. Nangahas ka pang mag-text para mang-asar sa akin? Sampalin niyo ang mukha niya hanggang maging latay? Baby, anong gagawin natin ngayon? Bukod sa bahay na ito, yung perang inilipat ng tatay ko, nasaan? Hindi ko alam. Hindi mo alam pero nagsisinungaling ka pa. Talagang hindi ko alam. Hindi ko kinuha ang pera ng tatay mo. Nagsisinungaling ka pa sa akin? Talagang wala siyang pera. Hindi ko kinuha ang pera ng tatay mo. Hanggang ngayon, Baby. Ang mahalaga, isuka niya ang pera. Sasabihin ko sa iyo, 500,000. Bibigyan kita ng 2 araw. Kung hindi, marami akong paraan para guluhin ka. Aking munting kaibigan. Patitirahan mo pa ba ito? Kumuha na ako ng pinakamahusay na abogado. Sa huli, hindi ka mananalo sa kaso. Tignan natin. At ang bahay na ito. Baby, alis na tayo. Hintayin mo lang. ikaw ang nag-imbita sa kanila, di ba? Masarap ba ang panonood? Nanood lang ako ng isang trahedya sa mundo. Eddie, congratulations sa'yo. Ang ganda ng palabas na napanood ko. Hindi naman maganda para sa akin. Sabi ko sa'yo, bata ka pa't di ka natuto ng mabuti. Ang hilig mo mangakit ng matatanda. Pinangakit mo pa ang tatay ko. Mukha ka talagang babaeng manloloko. Hindi mo alam kung ilang beses na ang mga ganitong kahiyahiyang bagay ang ginawa mo. Ang ganda mo talaga. Hindi ako niloloko ng tatay mo. Siyang, halika dito. Siyang, gusto mo bang mamatay ang nanay mo? Ate, natatakot ako. Ang tagal na niyang pumasok, baka naman may ginawa siyang kalokohan. Ang tagal na niya sa loob. Baka may ginagawang kalokohan. Nagpakamatay. Nasaan ang sugat?
Anong hinahanap mo? Hindi ka pala nagpakamatay. Anong amoy ito? Nasisiyahan ka na ba? Marumi ang tulad ko. Ano naman kung marumi ako? Sagutin mo ako. Pintura ito. Ang mahal nito. Ilang beses akong nag-ipon bago ko ito mabili. Nababaliw ka na ba? Ngayon, gaya ko na ring marumi. Songxiang, Songxiang. Para maparamdam sa napakasamang mamamatay tao. Na maramdaman kahit na ang sakit ng katawan. Ay maituturing na para sa mga biktimang pinatay niya ang paggawa ng mabuting bagay. Sa pagkakaroon ng perang ito, maaari akong pumunta kahit saan. Walang mag-aalala kung sino ako. Ano ang mga naranasan ko. Songxiang. 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 Baliw ka. Para kang isang damong tumutubo sa putikan. Kahit na nakabaon sa putik ay napakasipag at baliw na tumutubo patungo sa araw. May tao ba? Mga pulis kami. Pakibuksan naman po ang pinto. Katok ulit. Nakabukas ang ilaw sa loob. May tao talaga dyan. Ma'am, dumaan po kami ilang araw na ang nakalipas. Malakas ang ulan noong Miyerkules. Walang sumagot nung kumatok kami. Ano po ang kailangan ninyo? Nandito po kami para magtanong-tanong. Gusto po naming itanong sa inyo kung nakita ninyo ang taong ito. Ma'am, nakita ninyo ang taong ito. Tama po ba? Sino po ito? Kaya nakita ninyo siya? Tama po ba? Basta sabihin ninyo sa kanila, mahuhuli na siya. Nasaan na siya? Nagsisinungaling sila. Hindi ko po siya nakita. Kanina ko po kayo pinagmasdan habang tinitingnan ang larawang ito. Parang nakita ninyo siya. Hindi ko po alam kung bakit ganoon ang pakiramdam ninyo. Sa tingin ko lang, gwapo siya. Mga pulis, may kaso ba siya? Sigurado ka bang hindi mo siya nakita? Sigurado ako, hindi ko siya nakita. Mamamatay tao ba siya? O may ginawa bang mapanganib na bagay? Kami na mga residente na nakatira rito sa paligid, may panganib ba sa amin? Sir, medyo natatakot ako.
Talagang mapanganib siyang tao, kaya kung sakaling makita mo siya sa paligid, tawagan mo ang numerong ito. Ito ang aming hotline para sa mga tip. Kung may impormasyon ka, tumawag ka lang anumang oras. May pera ba? Siyempre meron. Magkano? Sa ngayon, ang reward para sa mga magbibigay ng impormasyon ay umaabot sa 5 milyon. Naku, 5 milyon. Ang laki. Tama, kaya kung may impormasyon ka, siguraduhin kontakin kami agad. Sige, sige. Kung may impormasyon ako, kontakin ko kayo agad. Sige, paalam. Paalam, sir. Bakit? Yung dalawang yon hindi talaga pulis yun. Ngayon, ang mga naghahanap sa'yo, bukod sa pulis, ay yung mga nag-utos sa'yo noon. Kung mahanap ka nila, patay ka talaga. Ako naman, hindi makakatakas. Oo nga. Ang taong katulad mo ay hindi gagawa ng ikakasama ng sarili mo. Natatakot ako, baka mamatay ka dito. At hindi ko na mabenta ang bahay ko. Yung Anong gusto mo? talagang kinuha mo ang pera ng matanda. Sabi ko hindi ko kinuha. Maniwala ba kayo? Ang ipon ko sa buong buhay ko ay na-donate ko na sa Cancer Foundation para sa mga bata. Kahit isang kusing ay hindi ko ibibigay sa walang utang na loob na yon. Kung hindi mo kinuha ang pera nila, huwag kang magpapadala sa kanila. Hindi mabusog ang kasakiman ng tao. Nababaliw ka na ba? Ako pa ang tinuruan mo nito. Gumagawa ng ganitong karumal-dumal na bagay. Huwag kang magpakasuwail. Ano? Nag-aalala ka sakin. Nag-aalala sa'yo? Yung matandang lalaking yon, 60 taon na siguro, no? Natatakot lang ako na sa huli. Mawalan ng lahat. Wala kang mapapala. Nakakalungkot talaga. Huwag mo nang intindihin yon. Kahit wala yung perang yon. Bata pa naman ako. Baka swertehin ako at makahuli ng isang mayamang heir. Tama ba? Wala nang pag-asa sa'yo. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Ako ihi. Anong tingin mo? Baka mamatay ka dito. Hindi pa ako mamamatay sa ngayon. Talagang nagdududa ako kung paano ka napasok sa trabahong ito. Sa trabaho ninyo, nakakabuhay kayo hanggang ngayon. Isang himala na yan. Palagi akong swerte. Kung swerte ka, hindi dapat ipinanganak sa laylayan.
sa pagbebenta ng kaluluwa para kunin ang buhay ng iba at mabuhay. Dapat ipinanganak ka sa mayamang pamilya. Walang problema mula pagkabata. Ang mayayamang pamilya, hindi naman ganoon ang iniisip mo. Parang ikaw ang ipinanganak sa mayamang pamilya ah. Oy, yung dalawang peking pulis ay hindi yung mga kasabwat mo. Tinataasan na ang reward sa paghuli sa'yo, 5 milyon. Tingnan mo, kung makukuha ko ba yung pera. Bakit walang tunog? Kaya ba yan? Boss, kailangan mo ba ng tulong ko? Oy. Boss. Takot ka bang hindi ako mamatay? Ikaw kasi, ang tagal mong walang imik. Akala ko nahulog ka sa inidoro at nalunod. Huwag kang gagalaw. Ano ba? Masakit. Mabuti nga sa'yo. Hindi ka na natatakot na bumaba ang presyo ng bahay? Natatakot ako. Natatakot ako sa mga chismis. Natatakot ako sa mga peklat na naiwan sa katawan ko. Natatakot ako na ang pagsisikap kong mabuhay ay para lang maging cash cow nila. Natatakot ako na kahit ibuhos ko ang lahat, hindi pa rin ako makalabas. Gusto kong mahiga sandali. Bakit mo? Gusto ko rin sanang mahiga sandali. Handa na ba ang pera? Pumunta ka agad sa Cafe No. 3 para magbayad. Ayoko na sa mga problema mo, baka magdulot pa ng iba pang problema. Karapat-dapat ako rito. Kailangan mong bumalik sa loob ng 1 oras. Hindi ka ba natatakot na takbuhan ko ang pera? Sa palagay mo, natatakot ako. Ano na naman ang gusto mong gawin? 1 minuto na ang lumipas. Babalik ka, di ba? Dito nga nakatira ang ate ko. Kuya, boyfriend ka ba ng ate ko? Ikaw ba? Ate? Ate? Ate, nandito ka ba? Ate? Ikaw ho? Ikaw ba ang boyfriend ng ate ko? Nasaan ang ate ko? Lumabas ang ate mo para bumili ng kailangan. Kailan siya babalik? Babalik din siya kaagad. Ang gwapo mo ho.
Ang swerte ng ate ko. Talagang magkapatid, parehong makulit. Kailan kayo naging magkasama ng ate ko? Hindi pa kami matagal na magkasama. Gaano katagal ang hindi pa matagal? Bata ka, huwag kang makialam sa usapin ng matatanda. 13 anyos na ako. Ikaw ba ang nanligaw sa ate ko? Bakit mo na itanong? Kasi karapat dapat siya. Eh ako, hindi karapat-dapat. Hindi kita kilala. Pero ang pinili ng ate ko ay malamang na hindi masamang tao. Ang ganda ng bahay ng ate ko. Masyado kang bata pa. Huwag kang magpadala sa itsura. Ikaw ho, ikaw ang unang pag-ibig ng ate ko. Anong una? Unang pag-ibig. Ang ate ko ay hindi pa nagkaroon ng nobyo. Marami siyang tiniis para sa akin at kay mama. Marami siyang pinagdaanan. Isinuko pa niya ang pagpasok sa med school na gusto niya. Ang ate ko ang pinakamabait na ate sa buong mundo. Mayroon pala siyang ganito kamahal na kapatid. Ikaw ho, tumakas lang ako para makarating dito. Kasi sobrang namimiss ko ang ate ko. Nahanap ko ito, based sa address na ipinadala niya sa akin. Dahil doon, gusto ni na mama at papa na gawin ng ate ko ang mga bagay na ayaw niyang gawin. Ang mga magulang mo. Pinapagawa sa ate mo, ang anong ayaw niyang gawin. Hindi ko pwedeng sabihin. Tio Chen, uminom ka muna ng lugaw. Tio Chen, subukan mo ulit ang kemoterapiya. Siguradong gagaling ka ngayon. Tinanggap ko na ang kapalaran ko. Sa buhay kong ito, hanggang dito na lang siguro ako. Ikaw, si Yang, gusto kitang pasalamatan. Yung anak kong babae, gustong-gusto niyang maaga akong mamatay. Para sa kanya ang lahat ng maiiwan kong pera. At lahat ng ito ay para lang sa isang lalaking pabigat at palabango. Noong nagkakemoterapiya ako, ni minsan hindi siya dumalaw. Kapag namatay ako, ang tanging bahay na natitira sa akin, ibibigay ko sa iyo. Hindi pwede, Tio Chen. Hindi ko kayang tanggapin iyon. Kaya mo. Nitong mga nakaraang araw, ikaw ang nag-alaga sa akin ng walang tigil. Para sa huling bahagi ng buhay ko, naging magaan ito dahil sa iyo. Siyang, mabait kang bata. Nitong mga nakaraang taon, para sa pamilya, marami kang pinagdaanan. Tio Chen, gusto kitang bigyan ng isang tahanang makakapagsilbi mong kanlungan. Tio Chen, gagaling ka talaga. Anak, huwag kang malungkot. Tandaan mo, sa buhay ng isang tao, dapat mong isipin ang sarili mo. Naiintindihan mo ba? Opo, Tio Chen. Magpa-picture tayo. Sige. Tio Chen, ngumiti ka. Gawa tayo ng heart. Sabi mo, wala sa'yo ang pera ng tatay ko. Wala raw dito. Eh saan naman galing itong perang ito? At yung bahay na iyon? Tama yung sinabi niya. Ang taong sakim, hindi kailanman masisiyahan. Ire-report ko siya ngayon at tatakas ako para hindi na ako malulong sa mga masasamang tao at gulo. Kahit wala na akong anuman, magagawa ko pa ring maging ako. Ate, kailan ka ba babalik? Si Zhao Yang yan. Nasa kamay niya si Zhao Yang. Ate, bilisan mo. Tulungan mo ako. Ate, bilisan mo. Tulungan mo ako. Ate, Hindi ka ba natatakot na takbuhan ko ang pera? Sa tingin mo natatakot ako? Zhao Yang. Hindi. Hindi pwedeng si Zhao Yang. sa itsura mo, malamang palagi na lang si ate ang nagluluto, no? Basta may makakain ka, okay na yon. Ang dami mong sinasabi. Yung luto ng ate ko, malamang masarap, no? Gusto mo yata talaga ang ate ko, no?
Nahihiya ka bang sumagot? Namumula na ang mukha mo. Bata, ang dami mong sinasabi. Kanina mo pa sinasabing gutom ka. Kainin mo na yung pansit mo. Zhao Yang. Ate, nakarating ka rin. Namiss na kita. Sandali lang, ha. Siya. Alam kong masama kang tao. Pero hindi ko inakala na ganito kasama ang ugali mo. Anong masama sa akin? Bakit mo isinasangkot ang kapatid ko? Sigurado ka bang dito mo gustong pag-usapan to sa akin? Xiaoyang, halika rito. Umupo ka at kumain ng pansit. Gutom na ako. Wow, ang sarap ng pansit na ginawa ni Kuya. Kuya, Oo, mahal na mahal namin ang isa't isa. Ate, tingnan mo. Nilagyan pa ni Kuya ng itlog ang pansit ko. hindi ka naman dati mahilig kumain ng instant noodles. Gusto ko na ngayon. Kung gusto mo, lulutuan pa kita ulit niyan sa susunod. Kailan naman ang susunod na yon? Kailan mo gusto, ayon ang gagawin natin. Eddie, sa susunod na mamiss ko si ate. Binabalaan kita. Kapag dinalaw mo ang kapatid ko, Ano ang gagawin mo? hindi kita patatawarin. Ate, nag-aaway ba kayo? Hindi. Mahal na mahal ako ni Kuya. Paano niya ako pakikipag-awayan? Di ba? Oo, siyempre. Xiaoyang, kumain ka muna ng prutas. Xiaoyang, dito ka pumunta para hanapin ako. Alam ba ni nanay? Huwag kang mag-alala. Hindi makakarating dito si nanay. Sinabi ko sa kanya na, pupunta ako sa review class. Kung malalaman ni nanay na nandito ako, hihingi na naman siya ng pera sa iyo. Ate, noong wala ka sa bahay. Si tatay ba ay, Mabuti naman ako sa bahay. sinaktan ka na naman niya, di ba? Ako lang ang nabangga. Siya. Talagang siya. Ako talaga, ate. Talagang ako lang ang nabangga. Zhao Yang. Kailan pa yun? Ate, mabait naman si Papa sa akin. Huwag mo akong lokohin. Di ba alam ko yun? Ang sakit, di ba? Hindi masakit. Hindi talaga. Paano naman hindi masasaktan? Pag alis mo, lalo pang umiinom ng alak si Papa araw-araw. Hindi lang si Mama ang sinasaktan, pati ako. Natatakot na ako. Ayaw ko nang umuwi. Masamang tao si Papa. Zhao Yang. Nakapag-ipon na ako ng pera, Zhao Yang. Gusto mo bang sumama sa akin? Ikaw ang pinakamabait sa mundo sa akin. Ikaw ang pinakamabait sa mundo sa akin. Araw-araw kong gustong makasama ka, pero ayaw kong sundin mo si Papa. At gawin ang mga bagay na ayaw mo. Masamang tao si Papa. Zhao Yang, hintayin mo lang na makapag-ipon ako. Makakapunta tayo kahit saan. Heto na ang masarap. Wow, paborito ko lahat to. Alam kong magugustuhan mo. Nasaan si Kuya? Bakit hindi siya sumama? Baka pagod lang si Kuya.
Si kuya, nagluto pa ng pansit para sa akin. Nasugatan pa ang kamay niya. Kain ka, ate. Ayaw mo ba sa akin dahil madumi ako? Bakit ngayon? Wala akong nararamdamang kasuklam-suklam. Anong nangyari? Pwede bang si Chaoyang? Hindi. Napakabata pa niya. Hindi na siya dapat bumalik doon. Pabayaan mo na siyang manatili. Sabi ko na, hindi pwede. Wala ka bang puso? Ngayon mo lang nalaman? Pero ngayon lang. Nagluto ka ng pansit para sa kanya. Hindi ka naman talaga marunong magluto. Nasugatan pa ang kamay mo. Dahil sobrang kulit niya. Naiinis ako. Kung papayagan mo lang siyang manatili, gagawin ko ang lahat. Song Xiang, wala ka bang kahit konting hiya? Hiya. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang hiya? O saka, naaawa ka ba sa akin? Para kang isang asong nagpapalimos sa lahat ng dako. Kawawa? Ganoon ba? Bago ang hapunan ngayong gabi, ibalik mo na ang kapatid mo. Ayokong dahil sa kanya ay magkaroon pa ng mas maraming problema. Bahay ko ito. May 4 na araw pa. Pagkatapos ng 4 na araw, kung sino ang gusto mong manatili dito, pwede. Basta makuha ko na lang ang natitirang pera at mapalayas na ang salot na ito. Maiipagbibili ko na ang bahay at makakalayo na kami ni Chaoyang. Hindi mo talaga alam kung gaano kadelikado ang nasa tabi ko. Chaoyang, naaalala mo ba kung ano ang sasabihin mo pag-uwi? Ito ay galing sa mga kaklase ko sa review class. Binigay nila sa akin. Inayos na ni ate ang relo. Kung sasaktan ka niya ulit, pindutin mo lang itong emergency contact. Sasaklolohan ka agad ni ate. Maghintay ka lang ng 4 na araw. 4 na araw lang. Susunduin na kita ni ate. Sakay ka na. Bakit ka nandito? Nandito ako para paalalahanan ka. Bukas, maghanda ka ulit ng 50,000. Naibigay ko na ang lahat ng pera ko kay Ate Chen. Wala na talaga akong pera. Paano naman pwedeng wala kang 50,000? Niloloko mo lang ako. Ano naman kung niloloko kita? Kung hindi mo ibibigay sa akin, ilalagay ko ang mga litratong iyon sa internet. Ikaw, Oh, naalala ko, yung lugar na tinitirhan mo ngayon, ayaw mong malaman ng tatay mo, di ba? Hinahanap ka niya saan-saan. O kaya, sasabihin ko sa kanya ang lugar na ito. Ang bahay na ito, mapoprotektahan mo pa kaya? kung naghahanap ka ng gulo, huwag kang magalit sa akin. Kuya Leo, wala na talaga akong pera. Pakiusap, huwag mong sabihin sa taong iyon. Kukunin niya ang lahat ng meron ako.
Papatayin. Papatayin niya ako. Papatayin talaga niya ako. Aray, nakikita ko ang itsura mo habang umiiyak. Naaawa na ako. Sa totoo lang, pwede pa nating pag-usapan. Paano pag-uusapan? Sa totoo, ang ganda mo, tipo ko talaga. Sa susunod, sumama ka na sa akin. Yung kay Chen Yingying, tutulungan kitang ayusin. Masunurin naman yan. Totoo ba? Huwag kang magbabago ng isip. Siyempre, totoo. Hindi ako naiinis na nakasama mo na ang iba. Basta, alagaan mo lang ako ng maayos. Pwede nating pag-usapan ang lahat. Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magbabago ng isip. Hindi ako magbabago ng isip. Talagang hindi ako magbabago ng isip. Ang daming tao sa labas. Hindi maginhawa. Umuwi na tayo. Walang tao sa bahay. Mabuti, umuwi tayo. Sige. Hoy, baby! Nandito na. Kuya Liu, sandali lang ha. Doon ka muna, sandali lang ako. Kuya Liu. Baby, Kuya Liu, wag naman ganyan. ang landi mo talaga. Nagpapaka-inosente ka pa sa harap ko. Pero, gusto ko yan. Kuya Liu, hindi ka ba natatakot magalit si Ate Chen? Siya? Matandang babae lang yan. Kung hindi lang dahil may pera siya. Sino ang gugustuhing maglingkod sa kanya? Ikaw ang tipo ng babae na gusto ko. Eh bakit nung araw na yon, ang tindi mo pa akong sinaktan? Oo, Nay. Pakitang tao lang yon para sa kanya. Nung mga panahong yon, nasasaktan talaga ako. Tingnan nga, nasaktan ka ba? Wala. Nasasaktan? Hindi ako naniniwala. Anong gusto mong gawin ko para maniwala ka? Manumpa ka. Walang hiya talaga ang babaeng to. Ipinasumpa kita na ako lang ang iibigin mo habang buhay. Anong nangyari, mahal? Yung pagsumpa mo, parang walang sinseridad. Paano ba maging sinsero? Lumuhod ka. Ako si Liu Feiyu, nanunumpa, na habang buhay, si Song Xiang lang ang mamahalin ko. Kapag sinira ko ang sumpang ito, kidlat ang sumpain sa akin. Masama yung kidlat. Ano ba ang magandang kapalit? Ipinasumpa kita na habang buhay kang maghihirap. Ako si Liu Feiyu, nanunumpa, na habang buhay, si Song Xiang lang ang iibigin. Kapag sinira ko ang sumpang ito, siguradong maghihirap ako. Nakakatuwa naman. Oy, huwag kang magmadali. Hindi pwede dito. E di sa kwarto na lang tayo maglaro. Pwede ba akong makita ang puso mo? Song Xiang, sa tingin mo ba nakakatuwa ito? Ako mismo ang maghuhubad ng balat ng demonyo sa katawan mo. Tingnan natin kung may puso nga sa loob.
Anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Hoy, munting irog, huwag kang tatakbo. Halika rito, huwag kang tatakbo. Anong kinalaman ko dyan? Ayoko nito. Hoy, Giliw, niloloko mo ako? Nagloloko ka sa akin? Kasalanan niya ito. Huwag. Huwag. Huwag kang lalapit. Huwag. Huwag kang lalapit, sisigaw ako. Tulong. Baliw! Baliw na lahat! Mukhang galit ka Siya. Tangang-tanga at mahina. Anong nangyari sa'yo? Nanganganib na makita ang mukha mo sa pagsugod. Hindi ba? Nag-aalala ka sa'kin. Nagtataka ako. Kung sumugod ka, at nakita mo siya sa ibabaw ko, anong gagawin mo? Gusto mo palang kunin ang buhay niya. Tutulungan mo ba ako? Gagawin mo ba? Niloko mo ako. Ang pagpatay sa isa ay pagpatay pa rin sa 10. Pareho lang kami. Sa mata mo, lahat ay para sa pera. Kayang ipagkanulo ang lahat. Tumahimik ka. Kung gayon, patayin mo ako. Tumahimik ka. Kayong mga basura. Hindi ako gagalaw para sa inyo. Bakit ka sumugod? May puso ka pala. Pasensya na, Siyang Hija. Hindi na ako uulit. Mga taong katulad mo. Habang nabubuhay, laging may susunod. Maliban na lang kung mawalan ka ng ganang gawin iyon. O kaya'y maging alaala na lang. Pasensya na. Pasensya na. Nagkakamali talaga ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Matandang babae lang naman siya. Kung hindi lang dahil may pera siya, sino ang maglilingkod sa kanya? Ikaw ang gusto ko. Kinunan mo ako ng patago? Mas mabuti kaysa sa pagtataksil mo. Pakiusap, huwag mong sasabihin kay Yingying. Gagawin ko ang lahat. Mga taong katulad mo. Pagkain mo, pinagmumulan mo ng problema. Kahit palamunin, wala kang etika. Basura ka lang. Oo, basura ako, basura ako. Basurang basura ako. Ako. Huwag mong sasabihin kay Yingying. Pakiusap. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Umalis ka. Umalis ka na. Sige, aalis ako. Aalis na ako. Anong nangyari sa'yo? Pinanganib mo ang pagkakakilala sa'yo para lang pumasok dito. Nag-aalala ka ba sa akin? Tutulungan mo ba ako? Tutulungan mo ba? Kung gayon, patayin mo na ako.
Napagkasunduan natin yan. Huwag kang umalis. Naiwan na ang parte mo doon. Nandito pa rin sa paligid ang mga humuli sa'yo. Yun lang ba ang sasabihin mo sa akin? Malapit na. Makakaalis na ako kasama si Chaoyang. Ayokong magkaroon ng dagdag na problema. Ako, palagi akong tumutupad sa pangako. Kung mahuli talaga ako, hinding-hindi kita isusumbong. Hindi ako naniniwala sa'yo. Para sigurado, magpagaling ka muna ng ilang araw para mas malayo ang mararating mo kapag tumakbo ka. Kahit mahuli ka talaga, huwag mo talaga akong isusumbong. Mamamatay ka rin naman. Gagawa ako ng midnight snack para sa'yo. Kain na. Libre ito. Kain ka na. Hindi ka nang hihingi ng bayad. Pwede bang huwag na lang palaging pera ang usapan? Alam ko. Marumi ang pera, di ba? Pero hindi ang pera ang marumi, kundi ang puso ng tao. Hindi pa gumagaling ang sugat mo, huwag kang iinom. Noong panahong iyon, 13 taong gulang pa lang ako. Kasintanda lang ni Chaoyang. Samantalang wala ang nanay ko. Ginawa niya sa akin mga bagay na mas masahol pa sa hayop. Mula ng araw na iyon, araw-araw akong nabubuhay sa impyerno. Huwag! Huwag! Nakulong ka rin ba sa impyerno? Nakailang beses na akong nagtangkang tumakas. Pero noon, napakabata ko pa. Saan pa ba ako pupunta? Yung nanay mo, Nanay ko. Humingi ako ng tulong sa kanya. Paulit-ulit. Sinabihan niya akong maging masunurin. Para mapasaya yung lalaking iyon. Hayaan niyang dalhin ako nung lalaking iyon. Nang paulit-ulit sa loob nung madilim na kwarto. yung peklat sa likod mo, galing dyan, no? Ang wild ninyong maglaro ha. Anong pinagsasabi mo? Nakita ko, Anong nakita mo? ang bait-bait mo sa harap nila. Gagaling ang mga sugat sa katawan ko. Sinira ng impyerno ang katawan ko. Pero hindi ko maintindihan. Hindi ko ito ginusto. Ako ang biktima. Bakit pa ulit-ulit nila akong ginagamitan ng mga litrato at video para apihin ako? Ang dapat mahiya. Sila ba dapat ang mahiya? Naisip ko nang hindi mabilang na gusto kong mamatay. Pero hindi ako pwedeng mamatay. Kung mamatay ako, si Chaoyang ang dapat na pumalit sa akin sa impyerno. Sapat na ang isang tao sa impyernong ito. Pero hindi ako makapagtimpi.
22 taong gulang pa lang ako. Sa mahigit 4,000 araw na walang liwanag. Kumapit ako sa sariling laman at dugo para lang makalaban. Pero ibig sabihin ba? Kailangan kong malunod dito magpakailanman. Hindi. Kailangan kong makaalis. Kahit na gumapang. Man magdapa man o gumapang. Kahit mabasag ang butot laman ko. Kahit durugin ang kaluluwa ko para gawing daan. Ilalabas ko ang sarili ko. Mula sa impyernong ito. Matutulungan mo ba ako? Pasensya na. Nandidiri ka ba sa akin? Nasaan siya? Nasaan na siya? Hayop na yan. Inaano ako? Hindi ka umalis. Natatakot ka ba na umalis ako? Natatakot ako na umalis ka na. At dinala mo rin ang pera. Bukod sa pera? Ano? Sa pagitan natin. Hindi ba pera lang ang relasyon natin? Ano pa ba bukod sa pera? Kung mahuli ka, huwag mo akong isusumbong. Kahit na gusto mong isumbong ako. Dahil iniligtas kita noon. Pakiusap, sabihin mo na lang. Na pinilit mo ako. Hindi ba ganoon? Bakit ako? Bakit ako nakaramdam ng konting lungkot? Ikaw? Ano? Gutom na ako. Akala ko hihingi ka ng paumanhin sa akin. Gutom na talaga ako. Gutom na rin ako. Itong orasan. Sa mga huling araw ni Tito Chen, palaging sira iyon.
Dahil ayaw niyang makita ang kanyang buhay kung paano unti-unting lumilipas. Kaya hindi na inayos. Gusto ng tatay ko na magkolekta ng iba't ibang orasan. Sabi niya sa akin. Pangarap niya noong bata pa siya ay maging isang relohero. Ikaw naman. Pakinggan mo. Pasulong ang ikot ng orasan. Ganoon din ang tao. Home. Ano ang pangalan mo? Wag na. Kain muna tayo. Gutom na ako. Ate, tulungan mo ako. Si Chaoyang. Mabuti naman si Chaoyang ngayon. Pero kung hindi ka na babalik, baka hindi na sigurado. Anak mo siya sa dugo't laman. Anak sa dugo man o hindi, pabigat kayong dalawa. Pinag-aral ko kayo, gumastos ako ng malaki. Dapat suklian ninyo ako. Ngayon, ang laki ng utang ko sa labas. Kung hindi ko mababayaran, papatayin ako ng mga yon. Kung wala ka ng pakialam sa buhay ng tatay mo, wala na akong magagawa. Si Chaoyang na lang ang ipangungutang ko? 13 taon pa lang siya. Kaya ang halaga niya ay 5 beses ng sayo. Magkano ang singil mo para pumatay ng tao? Song Xiang, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Magkano? Hindi mo kayang bayaran? Pwede kong ipagbili ang bahay. May iba pa akong paraan. 1 milyon. 2 milyon. Magkano? Sabihin mo ang presyo. Sabihin mo. Kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa akin ngayon, baka mahila rin siya sa panganib. Alam ko. Ayaw mo rin ng dagdag problema. Hirap ka na nga sa sarili mo. Paano ka pa mag-aalala para sa 2 di mo naman kilala? Ilalagay mo ang sarili mo sa panganib. Ako ang nagpumilit. Song Xiang, di mo malulutas ang problema sa ganyan. Yan din naman ang ginawa mo, di ba? Xiang, Alam kong hindi mo ako pababayaan, anak. Alam kong andyan ka para sa akin. Nasaan si Chaoyang? Patingin mo siya sa akin. Huwag kang magmadali. Basta makinig ka lang sa akin. Wala mangyayari kay Chaoyang. Ligtas siya. Walang mangyayari sa kanya. Halika. Ang tagal na nating hindi nag-inuman, anak. Tara, mag-inuman tayo para magkaayos na tayo. Sumusobra ka na? Ayaw mo nang uminom kasama ang tatay mo? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi kita ama. Nagsasalita ako. Nasira ang mukha mo. Pinagkakakitaan ko pa naman yan. Huwag mo akong utusan. Nakakapangahas ka na. Isipin mo kung gaano ka kabait noon. Pero ngayon, Mabait ako noon. Halos nakalimutan kong. Tao rin ako. narinig ko kay Chaoyang. Nakipagrelasyon ka sa labas. Nakahanap ka ng lalaking hindi kilala. Kaya pala ang tagal mong hindi umuwi.
Ang hirap pumatay ng tao, pero parang mas mahirap pa ang mabuhay. Yang, ano ba ang palaging sinasabi sa'yo ng tatay mo noon? Walang mabuting lalaki sa mundo. Ano sa palagay mo, kung malaman niya ang nakaraan mo, kung malalaman niya kung paano kita pinalaki, tatanggapin pa kaya niya? Sa buong buhay mo, hindi ka makakatakas. Mamatay ka na. Yang, anong ginagawa? Anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Ako, ama mo ako. Mag-isip-isip ka. Nagkamali ako. Ang nakaraan ko. Kasalanan mo lahat yan. Kung may dapat matakot, ikaw yun. Pero ngayon, hindi mo na kailangang matakot. Dahil kapag namatay ka na lang, ako at si Chaoyang ang tunay na makakalaya. Wag. Yang, wag mong sabihin yan. Lahat ito ay pagkakamali lang. Wala akong ginawa kay Chaoyang. Ako, ama mo ako. Papatayin mo ako? Yung nanay mo. Paano na ang nanay mo? Makakulong ka rin. E di sabay tayong mamatay. Bakit ka nandito? Maraming paraan para mamatay ang ganitong klaseng tao. Pero hindi mo kailangang madumihan ang kamay mo. Song Xiang, ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Umuwi ka na. Ako. Huwag kang mag-alala. Eksperto ako rito. Yang, huwag kang umalis, Yang. Ako. Huwag mo akong patayin. Pwede nating pag-usapan ito. Pag-usapan natin ito. Ako. Ako ang tatay niya. Ginoo, nakontak na kita sa wakas. Ayos lang po ba kayo? Ginoo? Okay lang ako. Pero may urgent akong kailangang asikasuhin ngayon. Kailangan ko ng tulong mo. Si. Ano na ang nangyari? Naaayos na ang lahat. Saan inilibing ang bangkay? Mas mabuting hindi mo na malaman. Pero, ang bayad mo, Hindi na kailangan. bakit? Ang orasan ko'y tumigil na sa pagtakbo. Ngunit ang iyo, maaari pang ayusin. Sa impyerno, ako na lang ang sasama. Sa wakas, magagawa ko na ang gusto ko sa sandaling ito. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko alam kung gaano pa katagal ako magtatago sa dilim na ito. Sa totoo lang. Nagpapanggap ka bang natutulog kanina? Anong nangyari? Siyang. Gusto kong mabuhay muli sa liwanag ng araw. Dalhin natin si Chaoyang. Pumunta tayo sa isang napakalayong lugar.
Ngayong pagkakataon, alam mo ba sa sarili mo, Kung ano na naman ang sinasabi mo? hindi pwede. Bakit? May tinatago ka ring sekreto sa puso mo, di ba? Siguro dumating na ang delivery ko. Sino-sino yung mga nasa labas? Hinahanap ka ba nila? Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. Pwede tayong tumawag ng pulis. Huwag kang lalabas. Para kay Chaoyang, huwag kang lalabas. Para kay Chaoyang. Kumusta ka? Patingin nga sa'yo. Bakit hindi ka nakinig sa akin? Manatili ka sa loob. Kung hindi ako lalabas, patay ka na ngayon. Natatakot lang ako na mamatay ka. Di ko na mabenta ang bahay ko. Nakakatawa pa ba yan? Siyang. Salamat. Anong pinasasalamatan mo? Sa wakas, makakalabas na ako sa sikat ng araw. At muling mabubuhay. Bilis, umalis na tayo. Bumangon ka. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Dumating na ang pulis, takbo na. Saan tayo pupunta? Kahit saan, basta hindi dito. Nakapatay ka ng tao. Kapag nahuli ka ng pulis, siguradong mamamatay ka. Ito ang nararapat na parusa. Para sa isang berdugo. Pero, ayokong mamatay ka. Ang tagal na mula nang may umiyak para sa akin. Tigilan mo ang mga kalokohang yan. Tumakas ka na, sabay tayo. Paano si Chaoyang? Si Chaoyang. Kasama natin si Chaoyang. Sapat na yang sinabi mo. Para sa akin. Hindi sapat. Paano naging sapat yan? Hindi sapat. Huwag kang matakot. Ako ang tumawag ng pulis. Hindi ko maintindihan.
Ako si Lian Sheng. Ano? Ako si Lian Sheng. Alagaan mo ang sarili mo. Narito ang balita. Ang tagapagmana ng Shengguang Group ay napatay. Ayon sa pinakabagong ulat ng pulisya, si Lian Sheng, ang tagapagmana ng Shengguang Group, ay iniulat kamakailan na namatay. Ngunit ito ay maling balita. Nahuli na ang suspek. Ako si Lian Sheng. Kumusta? Ginangsong siyang po ba ito? Uwa. Pwede bang magtanong? Ano ang relasyon mo kay Songside? Siya. Stepfather ko siya. Huwag kang mag-alala. Ganito ang sitwasyon. Kamakailan, tumanggap kami ng report na kusang sumuko siya sa aming tanggapan. Bilang biktima sa kasong ito, mayroon kaming ilang mga tanong na may kinalaman sa kaso na kailangan naming malaman sa iyo. Mangyaring sagutin ng totoo. Ano ang sinabi mo? Sumuko si Songside. Kailan iyon nangyari? Kahapon, nakakulong pa rin siya ngayon sa aming tanggapan. Ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Profesional ako. Tuloy ka. Yang Sheng. Pagkalipas ng 7 araw, opisyal mo ng pamamahalaan ng grupo. Ang landas na tatahakin mo, kailangan mo ng lakarin ng mag-isa. Dad. Ako. Oo nga pala. Ininom mo ba ng maayos ang gamot na iyon? Kapag may libre kang oras, huwag kang magkukubli sa loob ng bahay. Dapat mamuhay ang tao sa liwanag ng araw. Daddy. Hindi ko kaya. Noong araw na iyon, napakaliwanag ng araw. Lima ng taon mula nang pumanaw ang nanay mo. Aksidente lang yon dahil sa sira ng sasakyan. Hindi iyon sinasadya. Hindi mo kasalanan iyon. Nasa langit na siya. Tiyak na gusto niyang mabuhay kang maayos doon sa langit. Tay. 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 Nandyan na siya. Nandyan na siya. Nandyan na siya! Nandyan na siya! Bilis! Bilis! Nandyan na siya! Nandyan na siya! Lian Sheng! Ang totoo bang nagpapatay sa'yo ay talagang iyong tiyuhin sa ama na si Li Shenggiwe? Maganda naman ang relasyon ninyo ni Li Shenggiwe, di ba? Ano ba talaga ang malalim na galit sa pagitan ninyo? Yung aksidenteng ikinasawi ng iyong ina? Ito rin ba ay plano ng iyong tiyuhin na si Li Shenggiwe? Pakipaliwanag po. Pakikisama po! Pakikisama! Huwag mo akong itulak. Mga mahal kong fans, nandito ako ngayon sa eksena. Ito ang pinakamalaki at pinakamalungkot na biktima sa kasaysayan. Siya nga pala ay ang tagapagmana ng Saint Light Group, si Lian Sheng. Tara, Lian Sheng, batiin mo naman ang mga kapamilya natin sa livestream.
para makita rin ng ating mga kapamilya ang dating ng isang bilyonaryong tagapagmana. Tara, ngitian mo naman, Boss Lee. Hi, sino yan? Tigil. 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 Anong nangyari? Talaga namang baliw ka. Ngayon, ang baliw na to ang magkukulong sa'yo. Ano sa tingin mo? Si. Hindi pa nga gumagaling ang binti ko,